Hiningin ng lalaking may itim na sinturon sa isang tagalinis na makipagsabayan sa kanya para sa kasiyahan. Ang nangyari pagkatapos ay ikinagulat ng lahat sa gym ng martial arts. Mula sa gitna ng banig, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng gym, si Ernesto Ocampo, ang kanyang itim na sinturon ay kumikinang, ay tumawag na may ngiti. "Hoy, ikaw na may map! Gusto mo bang mag-sparring ng konti?" Malakas at pabirong boses niya ito habang kinakatok ang mga mata sa janitor sa kabilang dako ng silid. "Siguro hindi ka pa nakakakita ng tunay na laban, ano?" Dagdag niya na may pangaasar. Si Alfredo Tolentino, 42 taong gulang, ay tumigil sa pagmop at mabagal na tumingin pataas. Ilang linggo pa lamang siyang nagtatrabaho sa gym, palaging late shift kung kailan halos wala na ang karamihan. Pero nitong Huwebes na yon, dahil late ang advance class, hindi siya nag-iisa. "Hindi ko gustong istorbohin ang klase mo, Sensei," mahinahong sagot ni Alfredo habang nakatuon pa rin sa matigas na mantsa sa banig. "Gusto ko lang matapos ang shift ko para makapagpatuloy kayo." Biglang natawa si Ernesto malakas at may eksaherasyon na parang tatamaan ang mga pader. "Tingnan nyo, natatakot siya pumasok sa banig." Napangiti ang mga estudyante, may ilan na hindi sigurado kung biro lang ito o seryoso na. Hindi alam ng iba na si Alfredo ay hindi lang janitor. Noon ay ibang tao siya, isang lalaki na iniwan ang masakit na nakaraan na inilibing niya sa loob ng 2 dekada. 20 taon ng katahimikan, ng pagtatangkang burahin ang kanyang pangalan sa mundo ng laban. Kahit ang anak niyang dalaga ay hindi alam kung sino siya noon. Hindi pa tapos si Ernesto. Lumapit siya na may yabang ng ngiti, karaniwang ginagamit para takutin ang mga bagong dating. "Tara, para lang ito sa saya. Siguro hindi mo nga alam paano tumayo ng tama sa guard. Bigyan natin ng aral ang mga estudyante ko. Ipakita mo sa kanila ang pagkakaiba ng isang nagtitrain at isang naglilinis lang pagkatapos." May gumalaw sa loob ni Alfredo, isang pakiramdam na matagal niyang hindi naramdaman. Parang isang kalamnan na nagigising mula sa mahaba't tulog. Sandali nilang nagkatinginan at may kakaibang katiyakan sa mata ni Alfredo na nagpahinto kay Ernesto, bahagyang umatras nang hindi niya namamalayan. "Para lang itong pagtuturo," sabi ni Ernesto, pero nawalan na ng dating lakas ang tinig niya. Walang seryosong laban, para lang ipakita kung bakit mahalaga ang respeto sa banig. Dahan-dahang inilapag ni Alfredo ang balde. Tumayo siya, mabagal, pero may angking galang na hindi inaasahan mula sa isang taong walang alam sa martial arts. Huminto ang pagsasanay ng mga estudyante. Naramdaman nilang may nagbago. "Sige," mahinahong sabi ni Alfredo, kasing kalmado ng tubig bago ang bagyo. "Pero pagkatapos nito, mag-aano ka, magsusori ka sa kanila dahil ginawa mong palabas itong lugar na ito." Napangiti si Ernesto pero halatang pilit na. "Magsusori? Ikaw ang hihilawan ng banig bago matapos to." Hindi nila alam, walang nakakaalam, na si Alfredo Tolentino ay dating Alfredo Silent Storm Tolentino, 5 beses na world champion sa mixed martial arts. Iniwan niya ang kasikatan, ang lahat, matapos ang trahedya na hindi niya tunay na nalampasan. Ang matalik niyang kaibigan na si Mario Hammer Reyes ay namatay sa isang sparring accident na siya mismo ang sanhi. Bagamat sinabing aksidente, alam ni Alfredo ang totoo. Nawala ang kanyang kontrol nung gabing iyon, pinilit ng matinding pressure at malupit na racist na panlalait mula sa mga nanonood. Nangako siyang hindi na muling lalaban, pero may mga pangakong hindi matibay kapag ang dangal ang nakataya. Kung naantig ka ng kwentong ito ng katatagan, pagkakakilanlan at hustisya, mag-subscribe ka dahil ang insulto na ito ay magiging pinakamahalagang aral sa buhay ni Ernesto Ocampo. Ngayon, nasa spotlight si Ernesto, inayos ang sinturon at tinawag ang iba. Lumapit kayo, oras na para makita kung bakit may tamang ayos sa martial arts.
Nag-ikot ang mga estudyante sa banig, bumuo ng kalahating buwan. May ilang interesado, may ilang halatang hindi komportable. Isang batang Asyanang babae, nakabunang buhok, ay bumulong sa kasama niya na tumango ng tahimik na parang may alalahanin. Sige, patuloy ni Ernesto parang tagapalabas. Nasa harap natin ang isang hindi alam ang lugar niya. Hindi para sa mga elitistang gym, gets nyo na. Naramdaman ni Alfredo ang sakit ng mga salitang iyon na ilang beses na niyang narinig noon, lalo na sa mga mandirigmang hindi tugma sa karaniwang imahe ng kampiyon. Pero hindi na siya ang galit na binata noon. Sa edad na 42, natutunan niyang gawing kontrol at layunin ang galit. Sensei Ernesto, maingat na sabi ng babae, baka dapat na lang nating tapusin ang klase, late na kasi. Carmen Chun, pinutol siya ni Ernesto gamit ang buong pangalan para matindi ang dating, pinagdududahan mo ba ang pagtuturo ko? Umupo ka at makinig. Mas marami kang matututunan ngayon kaysa sa isang buwan ng drills. Nakita ni Alfredo ang takot sa mga mata niya. Kilala niya ang takot na iyon. Pareho sa kanyang nakikita sa salamin pagkatapos ng pagkamatay ni Mario, ang guilt at panic na dala niya ng maraming taon. Namatay si Mario sa isang friendly match, natumba matapos ang isang malakas na suntok mula kay Alfredo. Mali ang pagkakatama ng ulo niya sa banig. Kahit sinabing aksidente, alam ni Alfredo na ang galit niya ang siyang nagdala ng trahedya. Kaya janitor, pabirong sabi ni Ernesto, ipakita mo nga sa klase paano humawak ng guard o masyadong mahirap ba yan para sa naglilinis ng banyo. Tumawa ang mga tao sa gym pero hindi gumalaw si Alfredo. Nakapikit siya, naririnig ang mga alingaw-ngaw ng ibang ring, ibang gabi nun sa Las Vegas at ang mga pangaasar na minsang naging sanhi ng trahedya. Ano ba ang problema? Tawag ni Ernesto habang paikot-ikot kay Alfredo, parang pating. Natatakot ka ba? Parang wet floor sign na hindi gumagalaw? At doon, nagkamali si Ernesto sa una niyang pagkakamali. Dahan-dahang itulak ni Ernesto si Alfredo sa balikat. Mukhang walang laban, isang tap lang, pero nasa likod nito ang kapal ng loob ng isang lalaki na sanay ng mang-asar ng walang kaparusahan. Hindi man lang umimik si Alfredo. Nakapako siya sa sahig, hindi natitinag at walang pakialam, parang punong matibay na pinagdaanan ang maraming bagyo. Para kay Ernesto, para na rin siyang nagtulak ng haliging bakal. Sandali lang, kumupas ang mayabang ng ngiti ni Ernesto at napalitan ng pag-aalinlangan. Interesante, bulong ni Alfredo parang sa sarili. Matagal na mula nang may sumubok na ako provoke ng ganito. Hindi galit ang boses niya, hindi rin matindi. May kakaibang kapanatagang nakababahala para bang nakaligtas siya sa mas malalalim na laban. Isang tao na hinubog ng sakit, hindi nabigo nito. Pero hindi napansin ni Ernesto ang babala. Tinanaw niya itong biro at nagpatuloy. Narinig niyo ba yun? Sabi niya, interesting to. Turuan natin siya ang pagkakaiba ng pagiging curious at pagiging handa. Hindi maintindihan ni Ernesto na sa bawat pang-aasar at hampas, hindi niya sinisira si Alfredo. Pangunawa niya ay ginigising siya. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang bagay na mas malakas. Alaala kung sino talaga siya bago siya pinilit itago ng buhay. Sa kabilang dako, lalong nag-aalala si Carmen Chun. Ang paraan ng pagtayo ni Alfredo, ang bahagyang tensyon sa katawan niya, ang ritmo ng kanyang paghinga, parang nanonood siya ng documentary tungkol sa kalikasan. Parang leon bago umatake. Ito na ang huling pagkakataon mo, sabi ni Ernesto ng matalim, halatang naiinis sa tahimik na pagtutol ni Alfredo. O aakyat ka at mag-sparring o tatawagan ko ang security para ilabas ka, mawawala rin trabaho mo. Dahan-dahang binuksan ni Alfredo ang mga mata at nang tumingin siya kay Ernesto, may nagbago. Gumahi ang hangin sa silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ernesto ang takot. Parang napasakal siya ng isang sinaunang bagay na delikado at hindi na natutulog.
Sige, sabi ni Alfredo, hindi malakas ang boses pero mabigat. May presensyang nagpatahimik sa lahat. Pero kapag tapos na ito, dagdag niya, sasabihin mo sa mga estudyante mo kung bakit ginawa mong entablado ng kahihiyan ang lugar na ito na dapat pinapahalagahan. Muling tumawa si Ernesto pero pilit at walang laman. Ikaw pa ang magpapaliwanag, nakahiga sa banig. Hindi alam ni Ernesto, walang nakakaalam sa gym na hindi lang basta umalis si Alfredo sa laban 20 taon na ang nakakaraan. Pumasok siya sa mas malalim na disiplina. Napag-aralan niya ang kontrol sa emosyon, inanyuan ang galit na dati siyang namayani sa isang tahimik at nakatuong lakas. Sa bawat insulto, lalo pang tumalim at lumamig ang lakas niya at naging mas delikado kaysa dati. Nagbago si Ernesto ng tindig ng may kumpiyansa, tinatamasa ang tahimik na atensyon ng mga estudyante. 8 silang nakatayo sa bilog sa paligid ng banig. May ilan na interesado, may ilan na halatang hindi komportable. Itinaas ni Ernesto ang mga braso, parang tagapalabas sa entablado. Lahat kayo magpakita ng pansin. Ang makikita nyo ay higit pa sa 6 na buwan ng klase. Ito ang pagkakaiba ng tunay na dedikasyon at paglilinis ng sahig kung saan tayo nagsasanay. Nanatiling tahimik si Alfredo, nakatuon, kalmado, pero nagbago ang paghinga niya. Pumikit uli siya at sandali hindi na siya nasa Denver. Sa isip niya, bumalik siya 22 taon ang nakakaraan sa National Gymnasium sa Las Vegas. Ang laban niya para sa titulo. Ang gabi ng kanyang tagumpay. Naririnig pa rin niya ang sigaw ng madla, nararamdaman ang sakit ng kanilang mga salita. Tingnan mo yung maliit na iyon, sigaw ng isang tao. Siguradong hindi siya tatagal ng 3 round. Pero si Alfredo ang nanalo. Pinatay niya si Ricardo, the Demolition Man Aquino sa technical knockout sa 2nd round. Ang tagumpay ay may kapalit. Kinabukasan, sa isang sparring session na puno ng mga boses na iyon, nawala ang kontrol ni Alfredo. Isang maling suntok at hindi na muling bumangon ang matalik niyang kaibigan na si Mario Reyes. Sa kasalukuyan, nilait ni Ernesto si Alfredo habang paikot-ikot na parang mandaragit. Kaya, janitor, pabirong sabi niya, ipakita mo nga sa klase kung paano wag gawin sa basic guard o sobrang advance ba para sa taong sanay lang humawak ng mop? Doon na ito nagtapos. Hindi na makapagpigil si Carmen Chun. Lumapit siya. 22 taong gulang, purple belt sa jiu-jitsu at graduate student sa sports psychology, 2 taon nang nagsasaliksik tungkol sa diskriminasyon sa atletika para sa thesis niya. Ang nakikita niya ay textbook case, malupit, nakahihiyang at malinaw na mali. Sensei Ernesto, matatag ang sabi niya, maaari ko bang itanong? Naniyak ang hangin. Lumingon si Ernesto, nagulat at naiinis. Excuse me, Carmen? Matalim ang boses niya. Ikaw ang guro dito. Matatag ang sagot ni Carmen. Pero hindi ba kabilang sa responsibilidad mo ang protektahan ang dignidad ng mga tao? Bakit kasama sa lesson plan mo ang pambabastos sa janitor? Nagkaroon ng bigat na katahimikan sa gym. Nagpalitan ng mga kinakabahang tingin. Hindi pa nasubukan si Ernesto ng ganito dati. Namula siya, galit at nahihiya. Rachel, tara na nga! Sigaw niya pilit na tawa. Hindi ito tungkol sa lahi. Tungkol ito sa respeto sa martial arts at sa pag-alam ng lugar mo. Muling binuksan ni Alfredo ang mga mata, pero may nagbago. Sa mga salita ni Carmen, narinig niya ang tinig ng isang taong kilala niya, ang kanyang nakababatang kapatid na si Erlinda, matapang, proud, at hindi pumapayag na manahimik sa harap ng kawalang katarungan. Si Erlinda ay 17 taong gulang nang isang bala mula sa pulis na raid sa kanilang lugar ang pumatay sa kanya. Nasa Japan si Alfredo nang tumawag ang balita. Isa pang mahal sa buhay na nawala habang siya ay nagtatagumpay sa loob ng cage. Isa pa itong dahilan kung bakit pinili niyang maglaho.
Iwan ang kasikatan, galit at sakit and mabuhay nang walang sino mang makakaalam kung sino siya noon. Hanggang ngayong gabi. Carmen! Malalim at mababang tinig ni Ernesto na parang banta na nakapaloob sa magalang na mga salita. Kung hindi mo kayang respetuhin kung paano ko pinapatakbo ang klase, baka dapat maghanap ka ng ibang gym. Sigurado akong may mga lugar na mas bagay sa isipan mo. Parang tumaba ang hangin sa tensyon, naramdaman ni Carmen ang lamig na dumaloy pababa sa kanyang gulugod pero hindi siya natitinag. Binayaran ko ang tuition ko, Sensei, matatag niyang sagot. At naniniwala akong karapat-dapat ang bawat estudyante ng lugar na itinatag sa pagkakaunawaan, hindi sa kahihiyan. Doon, nagawa ni Alfredo ang isang hindi inaasahang bagay, ngumiti siya. Hindi pilit ng ngiti, hindi nagmula sa takot o pagsuko. Ito'y mabagal, maingat ngiti na galing sa pagkakatanda sa tunay na sarili matapos ang maraming taon ng pagpapanggap. Sa loob ng 2 dekada, bit-bit ni Alfredo Tolentino ang matinding pagsisisi sa pagkawala ng 2 buhay. Mga kamatayan na nagpapahirap sa kanya na laging nakaugnay sa mundo ng laban na iniwan niya. Pero ngayon, nang makita ang matapang na babaeng ito na lumalaban para sa tama, para sa katarungan, may bumangon sa loob niya. Isang bagay na matagal nang nakabaon, isang makapangyarihan. Ernesto, dahan-dahang sabi ni Alfredo, kalmado pero puno ng autoridad. Lahat ay tumingin sa kanya. Tama siya, hindi ito tungkol sa disiplina o martial arts. Tungkol ito sa iyo na sinusubukang maramdaman ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba. Biglang lumingon si Ernesto, namumula sa galit. Hindi mo ako matuturuan tungkol sa martial arts, binitawan niya. Hindi mo pa nga alam kung ano ang dojo. Lumapit si Alfredo. Sa iisang galaw na iyon, nagbago ang lahat. Tumuwid ang likod niya, bahagyang nagbago ang tindig. Nakalapat ng maayos ang mga paa niya at ang katawan ay pumasok sa posturang napakatumpak na kitang-kita ang karanasan sa sinumang nakakaalam. Alam ko kung ano ang dojo, sabi niya kalmado, at alam ko matagal nang hindi ito isa. May kakaibang kirot sa dibdib ni Ernesto, hindi niya maipaliwanag, pero bigla lahat ng kutob niya ay nagsasabing hindi ito ordinaryong janitor. Ngunit dahil sa kanyang pride, hindi siya umatras. Sawa na ako sa mga salita mo, galit niyang sabi, pumunta sa paboritong posisyon. Tingnan natin kung matututuhan mo ang respeto sa mahirap na paraan. Tinitigan ni Carmen, mabilis ang tibok ng puso. May kaba siya, pero ang isa pang bahagi niya, ang analytical at research-trained na isip, ay nakatuon. Napag-aralan niya ang mga elite fighters ng oras-oras para sa kanyang graduate work. At si Alfredo gumagalaw tulad nila. Ang katumpakan, ang kapanatagan, ang tahimik na lakas na parang nakaunat. Pumikit si Alfredo, pinapahintulutan ng 22 taong disiplina at training na umusbong. Bawat suntok, bawat estratehiya, bawat sandali mula sa madugong ring na dati niyang pinamunuan, bumalik ito parang muscle memory. Nang buksan niyang muli ang mga mata, hindi na janitor ang tinitigan ni Ernesto. Nakaharap niya ang Silent Storm Tolentino, 5 beses na world champion. Huling pagkakataon na mag-sorry, taos-pusong paanyaya ni Alfredo. Sa kanya, sa mga estudyante mo at sa gym na ito para sa ginawa mong kahihiyan. Muling tumawa si Ernesto pero ang tunog ay nanginginig sa pagdududa. Mag-sorry, ikaw ang susumamo pag nahulog ka sa banig. Hindi alam ni Ernesto na na-dissect na ni Alfredo ang bawat galaw niya. Napansin lahat ng kahinaan, mga ugali, bawat bukana. Ang pagtaas ng mga braso ng sobra na iniiwan ng katawan na hindi protektado. Ang pag-una ng kanyang kanang paa sa pag-atras. Ang pag-ikot ng balikat na nagpapakita ng mga suntok. 2 dekada ng pagkawala ay hindi nagpapahina sa galing ni Alfredo. Kung ano pa ang nangyari, lalo pang tumalim
ang instincts niya. Lumingon si Carmen. Unti-unting umatras ang ibang estudyante ng kusa. May nagbago sa paligid. Ang hangin ay tila mabigat, puno ng kuryente, parang langit bago ang bagyo. Lahat ay nakaramdam, may paparating. Habang naglalabas ng panibagong hampas si Ernesto, tinatawanan si Alfredo dahil sa di umano'y pag-aalinlangan nito. May bahagyang nagbago sa mukha ni Alfredo. Hindi galit, hindi pride, kundi matatag na konsentrasyon, isang malinaw na layunin. Hindi niya ito ginagawa dahil galit siya, ginagawa niya ito dahil mahalaga. May ilan sa mga estudyante kahit hindi nila lubos maintindihan ang nangyayari, ramdam nila ito. Isang bagay na bihira, isang pambihira. Pumunta si Ernesto sa paboritong fighting stance, yung ginagamit niya para impresahin ang mga estudyante at takutin ang mga baguhan. Paa sa lapad ng balikat, nakataas ang mga kamao, bahagyang nakalutang pasulong ang timbang, matatag, pero predictable, postura ng isang sanay sa mga environment na kontrolado at laban na kontrolado. Hindi gumalaw si Alfredo, tinitigan niya lang. Tiningnan ang katawan ni Ernesto, sinusukat, tinitimbang. Ang maluwag na guard, ang hindi matibay na balanse, ang tensyon na nagpapakita ng galaw bago pa ito mangyari. Kalmado, bahagyang tumalon si Ernesto sa mga paa, lalo pang naiinis. Ano ngayon? Mananatili ka lang ba dyan na parang estatwa? At saka kumilos si Alfredo. Hindi ito dramatiko, walang malakas na pagbabago. Tahimik lang. Isang bahagyang pag-ikot ng tindig, bahagyang pagbaba ng sentro ng katawan, kaunting pagluwag ng balikat. Pero ang sinumang nakakaalam ng laban ay makakakita nito bilang isang pagbabago. Naramdaman ni Carmen ang pagbilis ng tibok ng puso. Nakakita na siya ng maraming mga athlete na high level. Pero ito, iba ito. Hindi lang ito tindig, isa itong pagbabago sa presensya. Tahimik na pag-transform mula sa isang tao, patungong mandaragit. Interesante, bulong ni Ernesto, may pagkapalpak sa mayabang niyang tono. May isang primitibong bahagi sa kanya ang nagigising, isang nakaimbak na instinct na alam kapag may panganib sa paligid. Isang mabagal na hakbang pasulong si Alfredo. Agad na kumilos ang katawan ni Ernesto bago ang isip niya. Umatras siya. Walang malay na pag-atras. Naiintindihan ng katawan niya ang hindi matatanggap ng pride. Isang black belt umatras mula sa isang janitor. Ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng silid ay ganap na nagbago, hindi na maibabalik. May problema ba? Tanong ni Alfredo. Malambing ang tinig pero may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Naramdaman ni Ernesto ang init na kumalat sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang autoridad, ang kanyang pride ay unti-unting nawawala sa harap ng mga estudyante. Alam niyang dapat na siyang tumigil. Lahat ng instinct niya ay sumisigaw na umatras at humingi ng paumanhin. Pero hindi pumayag ang kanyang ego. Walang problema, pilit niyang ngiting sagot. Namamanghalang ako sa tindig mo. Sinubukan niyang gawing biro. Nakuha mo ba yan sa YouTube tutorial? Walang tumawa. Masyadong matindi ang tensyon, masyadong charge ang atmosphere para sa mga cheap na biro. Actually, natutunan ko yan, sagot ni Alfredo ng kalmado, sa isang lugar na tinatawag na Las Vegas National Gym. Marahil narinig mo na iyon. Napalungkot si Ernesto, parang pamilyar ang pangalan pero hindi niya matandaan. Las Vegas, pangaasar niyang sabi na, weekend workshop lang ba yun? Samantala, tahimik na inilabas ni Carmen Chun ang kanyang telepono at tinipi ang Las Vegas National Gym Martial Arts. Nagulat siya sa resulta. Hindi lang ito basta gym, ito ang training ground ng mga MMA legends, isang templo kung saan pinanday ang mga world champions. Nagpatuloy si Alfredo na natiling kalmado. Ernesto, ito na ang huling pagkakataon mo. Humingi ka na ng paumanhin kay Carmen dahil sinubukan mong patahimikin siya. Humingi ka ng paumanhin sa mga estudyante mo dahil ginawa mong katawa-tawa ang kanilang pag-aaral.
At higit sa lahat, humingi ka ng paumanhin sa sarili mo dahil naging eksakto kang taong pinoprotektahan ka ng martial arts na hindi ka dapat maging. Nakabitin sa hangin ng alok, isang tahimik na paanyaya para piliin ang kababaang loob. Pwede na sana itong tapusin ni Ernesto doon, pwede sana niyang piliing maging dignified. Pero hindi niya ginawa, sumugod siya. Malinis at matalim ang suntok niya, isang textbook jab, mabilis at technical na tama. Ganyang klase ng suntok ang nagpapabilib sa mga estudyante at nanalo sa napakaraming sparring matches. Pero hindi tulad ng iba si Alfredo. Hindi siya nandyan, parang tubig na dumadaloy sa bato, dahan-dahan lang siyang lumipat. Ang kamao ni Ernesto ay tinamaan lang ng hangin. Naabutan ng momentum si Ernesto at nawalan siya ng balanse. Ang braso niya ay nakaunat ng walang silbi sa hangin. Magaling ang sinubukan mo, mahinang sabi ni Alfredo, na muling nakaposisyon at kontrolado na. Malinis ang porma, okay ang bilis, pero nabisto ka, nauna ang balikat mo. Lumikot si Ernesto, naguguluhan at napuputol ang hininga, sinusubukang hanapin si Alfredo. Paano? Mumutol siya ng ilang salita tungkol sa swerte ng baguhan at inilunsad ang kanyang signature combo. Jab, straight, hook, tatlong suntok na paulit-ulit niyang pinagsanay ng libu-libong beses. Muli, nawala si Alfredo. Nakita ni Carmen ng malinaw ang kilos. Bahagyang lumukso si Alfredo sa ilalim ng jab. Yumuko siya ng sapat para makalusot ang straight sa ibabaw niya. At nang dumating ang hook ng malakas, umatras siya ng bahagya. Sobrang liit, sobrang eksakto na halos hindi naabutan ang kamao ni Ernesto. Magandang combo, sabi ni Alfredo. Pantay at matatag ang hininga. Epektibo ito sa mga static na kalaban, pero bukas ka sa kaliwa pagkatapos ng hook. Nagsimulang pawisan si Ernesto. Taon-taon siyang nagsanay, nanalo ng maraming laban, pero wala siyang handang harapin ito. Kahit gaano kabilis ang suntok, nawala na si Alfredo. Tigilan mo na ang paikot-ikot, lumaban ka na. Sigaw ni Ernesto, galit na galit. Doon nagpasya si Alfredo na tapusin na ang palabas. Naglabas si Ernesto ng bagong pag-ulan ng suntok, sipa, maligalig pero teknikal. Pero wala kahit isa ang tumama. Parang dumadaloy si Alfredo sa ibang dimensyon, napakagaan ng kilos. Biglang mas malapit na si Alfredo, hindi maipaliwanag. Paano? Bulong ni Ernesto ganap na nalilito. Nawalan siya ng kontrol sa distansya, tempo, espasyo. Ernesto, bulong ni Alfredo, halos mahina lang ang tinig. Gusto mo bang malaman ang pagkakaiba ng mga mandirigmang sinanay sa gym at mga sinanay sa ring? Bago nakasagot si Ernesto, inabot ni Alfredo ang isang kamay. Hindi siya sumuntok, hindi siya kumatok. Nilagay lang niya ang palad ng kanyang kanang kamay sa dibdib ni Ernesto at itulak. Pero hindi ito karaniwang tulak. Walang nakikitang puwersa, walang malakas na galaw. Pero lumipad si Ernesto. Literal, tumalon ng mga paa niya sa lupa. Ang katawan niya ay lumipad ng halos 2 metro sa hangin bago bumagsak ng malakas sa banig. Ang tunog ay kumalat na parang putok ng kanyon. Napahinto ang lahat. Tahimik ang paligid, nakahiga si Ernesto sa sahig, nakatingin sa kisame na hindi makapaniwala. Walang sakit, shock lang. Parang tinamaan siya ng isang bagay na lagpas sa kanyang pagkaunawa. Yun, bulong ni Ernesto, sinusubukang umupo. Hindi pwede. Hindi nagsalita si Carmen. Hindi niya kaya. Sa lahat ng oras ng kanyang pag-aaral ng martial arts, panunood sa mga masters, pagre-record ng maraming footage, hindi pa siya nakakakita ng ganito. Walang galit, walang agresyon, perpektong kontrol, nakakawasak, elegante. Inabot ni Alfredo ang kamay para tulungan si Ernesto na tumayo. Simple lang talaga, sabi niya ng mahinahon, kapag naintindihan mo na ang timing, leverage at energy transfer. At tapos may katahimikan na paninindigan, mga prinsipyo na inaral ko ng 22 taon sa mga ring sa buong mundo.
Hindi pinansin ni Ernesto ang inabot na kamay ni Alfredo at dahan-dahang tumayo gamit ang mga nanginginig niyang mga paa. Wasak ang kanyang pride at nanginginig na rin ang kanyang kumpiyansa. 20 taon, profesional na karera sa ano ba? Tanong niya, mahigpit ang tinig na halos hindi makapaniwala. Bago pa makasagot si Alfredo, mahinang nagsalita si Carmen. Mababa pero malinaw ang boses. Hindi mo talaga alam kung sino siya, di ba? Lahat ay tumingin sa kanya. Hawak pa rin niya ang telepono na nagpapakita ng resulta ng kanyang paghahanap. Alfredo Tolentino, binasa niya ng malakas, kilala rin bilang Silent Storm, 5 beses na world champion sa mixed martial arts. Itinuturing bilang isa sa pinaka-technical na mandirigma sa kasaysayan. Nagretiro na walang talo matapos ang 22 taong karera. Kasunod ng isang aksidente na ikinamatay ng kanyang training partner. Napahinto ang silid. Tila bumagsak ang katotohanan na parang kidlat. Namutla si Ernesto. Nanghina ang mga paa niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkamulat. Hindi lang pala niya inasar ang isang janitor. Nilait niya ang isang alamat, isang tao na maaaring nabali niya gamit lang ang isang flick ng kamay, pero pinili niyang hindi gawin. 5 beses na world champion, nauutal na tanong ni Ernesto halos hindi marinig. Tumango lang si Alfredo. Nagretiro ako sa edad na 29, mahinang sabi niya. Simula noon, tinanggap ko ang anumang trabahong makikita ko. Naglilinis, nag-aayos, tahimik na trabaho, tahimik na buhay, walang spotlight, walang tagapanood, walang ego. Agad-agad na nagbago si Ernesto at masakit itong panoorin. Nawala ang lahat ng kayabangan niya. Ang natira ay isang taong hubad na pilitang harapin kung gaano siya kamali sa paghusga sa iba. Hindi ko alam, buntong hininga ni Ernesto, kung alam ko. Pinutol siya ni Alfredo, mahinahon pero matatag. Kung alam mo, rerespetuhin mo ba ako? O patuloy mo pa ring aasar ang susunod na janitor? Ang susunod na manggagawa na walang sinturon o record sa laban? Mas malalim ang tanong na yon kaysa sa anumang suntok. Pinilit nito si Ernesto na makita ang tunay na pagkukulang. Hindi lang sa paraan ng pagtrato niya kay Alfredo, kundi sa pagtingin niya sa mga tao sa kabuuan. Lumapit si Carmen. Matatag ang boses, may basehan. Sensei Ernesto, sabi niya, 2 taon na akong nag-training dito dahil sa respeto sa iyong kaalaman, pero ang nakita ko ngayong gabi ay hindi mentorship, bullying ito na nakabalot sa aral. May umalingaw-ngaw na sagot mula sa mga estudyante. Tahimik na pagsang-ayon. Binago ng pagkakakilanlan ni Alfredo ang buong gabi. Alfredo, malumanay na sabi ni Ernesto, mabigat na ang boses sa sinseridad. Patawarin mo ako. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo kay Carmen at sa lahat dito. Walang dahilan ang pag-uugali ko. Tumango si Alfredo na natiling kalmado. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, Ernesto, sabi niya. Pero iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na tanong ay, ano ang balak mong baguhin ngayon? Tumingin si Ernesto sa paligid. Ang mga estudyante na dati niyang hinangaan ay nakatingin na may sukat na pagtingin. May 3 na dismaya. May ilan na tahimik na umaasa sa pagbabago. Gagawin ko ang tama, pangakong sinabi ni Ernesto. Hindi ito mangyayari agad-agad, pero magbabago ako. At sa hindi inaasahan, lumingon si Carmen kay Alfredo. Ginong Tolentino, tanong niya, ikaw ba ay muling magtuturo? Kasi sa tingin ko marami pa kaming matututunan mula sa isang taong nauunawaan na ang tunay na lakas ay may kaakibat na responsibilidad. Ngumiti si Alfredo, mainit at tunay, ang unang tunay ng ngiti ng gabi. Siguro, sagot niya, pero hindi para magturo ng suntok o sipa. Mas gusto kong ituro ang mas mahalaga, na ang respeto ay hindi nakukuha sa mga sinturon o titulo. Nakukuha ito sa kung sino ang pinipili mong maging. Habang nilulon ni Ernesto ang pinakamapagpakumbabang aral ng kanyang buhay, isang tanong ang nanatili sa hangin. Sapat na ba ang isang gabi ng kababaang loob
para mabawi ang mga taon ng kayabangan? O kailangan pa ba ng mas malalim na bagay para magsimula ang tunay na pagbabago? 3 buwan ang lumipas, hindi na makilala ang Jim. Hindi na janitor lang si Alfredo Tolentino. Kinausap ni Carmen ang may-ari ng gym na pumayag na dalhin si Alfredo bilang espesyal na instruktor, hindi lang sa advanced na technique, kundi pati na rin sa filosofiya at etika ng martial arts. Si Ernesto naman nawalan ng kalahati ng mga estudyante sa unang linggo. Ang video na nirecord ni Carmen na nagpapakita ng isang black belt na madaling napasubalian ng tahimik at payak na janitor ay naging viral. Bumagsak ang reputasyon ni Ernesto sa mundo ng martial arts ng magdamag. Ngayon, nagtuturo siya sa mas maliit na studio, mas tahimik, mapagpakumbaba. Hindi na napapalibutan ng mga humahanga sa kanya, kundi ng mga bunga ng kanyang mga ginawa. Natuto siya sa mahirap na paraan, may kapalit ang kayabangan. Sa gym matapos ang klase na nakatuon sa respeto at pagpipigil, nilapitan ni Carmen si Alfredo. "Sensei Alfredo," sabi niya, "salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipakita para maging totoo." Tumango si Alfredo, maayos na inayos ang mga gamit sa training. "Ang pinakamagandang aral na natutunan ko ay simple," sagot niya. "Huwag kailanman husgahan ang tao base sa trabaho o itsura. Lahat ay may kwento na maaaring magulat sa'yo." At iyon ang pinakamalaking tagumpay ni Alfredo, hindi sa ring, kundi sa buhay. Hindi niya winasak ang kalaban. Pinalaki niya ang aral. Dahil ang tunay na paghihiganti ay hindi tungkol sa dominasyon. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na mas mahalaga ang pagkatao kaysa mga titulo at laging panalo ang dignidad sa huli. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga tunay na kwento kung saan ang kababaang loob ay nanaig sa ego at ang respeto ang naging sukdulang lakas.